Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Teacher Princess Janus Banyos, ang inyong guro sa Filipino 5. Pwede niyo akong tawagin na Teacher Princess or Teacher Jane. Ngayong mga bata, ang ating tatalakay ngayong umaga ay pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay isang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. At tandaan mga bata, na ang pang-uri ay isang bahagi na pananalita na nagbibigay kahulugan o turing sa ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, laki, mataas, hugis, parisukat, kulay, asul, bilang, 3, dami, 1 kilo, hitsura, maganda. Yun ang mga halimbawa ng pang-uri. At ngayon naman, ating tuklasin ang uri ng pang-uri. Una ay ang panglarawan. Ang panglarawan ay nagpapakilala ng pangalan o panghalip. Ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng katangian, kulay, lasa, anyo, hugis, at laki ay pang-uring naglalarawan. Ang mga pang-uring panlarawan ay karaniwang nagsasaad ng katangian na napupuna gamit ang ating 5 pandama o 5 senses sa Ingles. Maaari ring ilarawan ng mga pang-uri na ito ang mga katangian ng ugali, asal, at pakiramdam ng tao o hayop. Halimbawa, masipag, maganda, pula, kalbo, mabango, palakaibigan, mahiyain. Yun ang mga halimbawa ng panlarawan. Mga halimbawa ng pangungusap na may pang-uring panlarawan. Una, pinagmasdan ni Mavi ang kanyang sarili sa salamin na bilog. Salamin na kulay bughaw ay ang pang-uri. At ang bilog naman ay ang pangalan ng pang-uring inilalarawan nito. Pangalawa, binigyan ni Antonio ng munting regalo ang bata. Munting ay ang ating pang-uri. At ang regalo naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlo, si Tanya ang babaeng nakasuot ng dilaw na bestida. Dilaw ay ang pang-uri. Bestida naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pang-apat, kailangan ko nang umiwas sa mga pagkain na masyadong matamis. Pagkain ay ang ating pangalang inilalarawan ng pang-uri at ang matamis ay ang pang-uri. Sunod ay ang inahabol ako ng isang nakakatakot na aso sa aking panaginip. Nakakatakot ay ating pang-uri. Aso naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Ipinagmamalaki ni Aling Nene ang kanyang mabuting anak. Mabuting ay ang pang-uri. Anak. Ang anak naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Malubha ang kalagayan ng kanyang ama. Malubha ay ang pang-uri. Kalagayan naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pang-uring pantangi o proper adjective. Ang pang-uring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana o common noun at ang isang pangalang pantangi o proper noun sa Ingles. Halimbawa, ang pagsalubong ni inay sa atin ay masarap na longganisang manok. Pangalawa, nagsasaliksi kami tungkol sa mga katingian ng katutubong Ifugao. Si Maria ay mahusay magsalita ng wikang Espanyol. Ang pantangi ay sa unang halimbawa, ang pantangi ay longganisang manok. At pangalawa naman ay katutubong Ifugao. At sa pangatlong halimbawa ay wikang Espanyol. Pamilang, nagpapakilala ng bilang, halaga o dami ng pangalang o panghalip. Halimbawa, marami,
mga, 3, kalahati, 7, buo, pangalawa, 100. Yan ang halimbawa ng pamilang. Ang pang-uring pamilang ay may iba't ibang uri. Una, patakaran o patakarang pamilang. Ito ay nagsasaad ng aktwal na bilang ng tao o bagay. Ito ay basal na bilang o numeral. Basal, mga pangalang pangkaraniwang ginakikita o nahahawakan, pero nadarama, ay isip, nagugunita o napapangarap. Mga halimbawa na patakarang pamilang. Una, mayroong isang lalaki na kumakatok sa pinto. Isang ay ating pang-uri. Ang lalaki naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangalawa, sina Jam at Kyle ay may 2 anak. 2 ay ating pang-uri. Anak naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlo, bumili ako ng 5 itlog sa tindahan. 5 ay ating pang-uri. Itlog naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pang-apat, higit sa 4,000 tao ang nasa mga evacuation center. 4,000 ay ating pang-uri. At ang tao naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Panunuran o panunurang pamilang. Ang panunurang pamilang ay nagsasaad na posisyon ng pangalan sa pagkasunod-sunod ng mga tao o bagay. Sinasabi namang ito kung pang-ilan ang tao o bagay. Halimbawa, ako ang ika-4 na mag-aaral na napiling lumahok sa paligsahan. Ang ika-4 ay ating pang-uri at ang mag-aaral naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangalawa, nakamit ni John ay unang gantimpala sa paligsahan sa pagkanta. Unang ay ang pang-uri. Gantimpala naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlo, ito ang pang-4 na pagkakataon na ibibigay sa iyo ng hukom. Pang-4 ay ang pang-uri. At ang pagkakataon naman ay uri ng pang-uri. Sunod, pamahagi o pamahaging pamilang. Ito ay nagsasaad ng bahagi ng kabubuan ng pangalan. Ang unlaping ito ay nagsasaad ng pantay na pamahagi o equal distribution sa Ingles. Halimbawa, unang halimbawa ay tigli-5 kende ang ibibigay sa mga bata. Tagli-5 ay ang pang-uri. Kinde naman ay ang uri ng pangalang inilalarawan. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay kumuha ng sangkapat na papel. Ang sangkapat ay ang pang-uri. Papel naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlo, kalahating mangkok ng kanin lang ang kinain ni Christian. Kalahating ay pang-uri. At ang mangkok naman ay ang pangalan ng inilalarawan ng pang-uri. Panghuli, gumamit ako ng kalahating tasa ng mantika sa pagluto. Kalahating ay ating pang-uri. Tasa naman ay ang pangalan ng inilalarawan ng pang-uri. Pahalaga o pahalagang pamilang. Ito ay nagsasaad ng halaga, katumbas na pera, ng bagay na anumang binili o bibilhin. Mga halimbawa ng pahalagang pamilang. Una, ibinigay ng batang pulubi ang pisong kende sa kanyang pinsan. Pisong ay ang pang-uri. Kende naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangalawa, nabenta na ang 5 milyong pisong bahay at lupa sa Cebu. Nabenta ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. 5 milyon ay ang pang-uri. Pangatlong halimbawa, nakatanggap ako ng
pisong load kagabi. 100 ay ating pang-uri. Load naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. At ang panghuling halimbawa ng pambilang ay nakakakita ako ng 10 tutubi sa kagubatan. 10 ay ang pang-uri. Tutubi naman ay ang pangalan ng inilalarawan ng pang-uri. Kaantasan ng pang-uri. Una, lantay. Ang lantay ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip. Halimbawa, si Eric ay matangkad. Mga pangusap o mga iba pang halimbawa ng pang-uri. Pang-uring lantay. Una, maganda. Maganda ang bungad sa akin ng umaga. Maganda ay ang pang-uri. Umaga naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangalawa, mabait na kaibigan si Mary. Mabait ay ang pang-uri. Si Mary naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlo, masipag magluto ng pagkain si Messi. Masipag ay ang pang-uri. At si Messi naman ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Panghuli, malakas ang kidlat kagabi. Malakas ay ang pang-uri. Kay kidlat naman ay ang pang-uring o pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pahambing, naghahambing sa dalawa o higit pang pangalan o panghalip. Mas, lalo, pinaka, napaka, higit na, parehong, digaanong, magkasing, magsing, at ubod. Halimbawa, mas matangkad si Ben kaysa kay Eric. Iba pang halimbawa ng pang-uri na pahambing. Una, si Mary ay mas maliit kaysa kay Messi. Si Mary ay ang pangalang inilalarawan. Si Messi at Mary ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Mas maliit naman ay ang pang-uri. Pangalawang halimbawa, mas malaki ang bilang ng mga lalaki sa aming klase kaysa sa bilang ng mga kababaihan. Mas malaki ay ang pang-uri. Lalaki naman at kababaihan ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pangatlong halimbawa, mas maraming pagkain ang mabibili mo sa halagang 1,000 piso sa Divisoria kaysa sa supermarket. Mas maraming ay ang pang-uri. Divisoria at supermarket ay ang pangalang inilalarawan ng pang-uri. Pasukdol, katangiang nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Halimbawa, pinakamatangkad sa klase si Ellie. Iba pang halimbawa ng pasukdol na pang-uri. Si Athena ang pinakamatalino sa buong klase. Sa unang halimbawa, pinakamatalino ay ang pasukdol ng pang-uri. Pangalawang halimbawa, sobrang bibo kung maglaro si Alexis. Sobrang ay ang pasukdol ng pang-uri. Pangatlong halimbawa, ang laki-laki ng isdang binili ko. Laki-laki ay ang pasukdol ng pang-uri. Pang-apat na halimbawa, si Troy ang pinakamalakas kumain sa aming magbabarkada. Pinakamalakas ay ang pasukdol ng pang-uri. Panglima, ubod ng ganda ang dalagang si Micah. Ubod ay ang pasukdol ng pang-uri. Panghuli, pinakamabait sa magkakapatid si Christian. Pinakamabait ay ang pasukdol ng pang-uri. Magkasing kahulugan. Ang pares ng salita kung pareho ang kahulugan. Halimbawa, matino, marunong, masipag, matyaga. Yan ang mga halimbawa ng magkasing kahulugan. Magkasalungat. Magkasalungat naman
kung hindi pareho ang kahulugan o kabaliktaran ang salita. Halimbawa, pandak, matangkad, manipis, makapal, maliit, malaki. Yun ang halimbawa ng magkasing kahulugan. At iyon lamang po ang ating leksyon sa umagang ito. At maraming salamat.